Dalawang tao ang kailangan para magkagulo. Nangaliwa siya, at kasalanan mo iyan bilang asawa niya. Ni hindi mo nga kayang hawakan ang lalaki mo. 30 anyos ka na. Sino ang magkakagusto sa isang diborsyada sa edad mo? Kaya, kahit bugbugin niya ako hanggang mamatay, wala pa rin sa'yo. Dapat matagal ka nang namatay. Ginang, nahulog ang hikaw mo. Gwapong lalaki. Sumama ka sa akin. Ayaw mo. Sige, kalimutan na natin. Sasama ako sa'yo. Mahal. Pero may asawa ka. Natatakot ka? Hindi ako natatakot. Medyo komplikado lang. Pero, mahilig ako sa mga problema. Sinabi sa akin ng katulong na hindi ka umuwi kagabi. Nasaan ka, ha? Maghihiwalay na tayo. Wala kang karapatang magtanong sa akin. Hanggat hindi ko pipirmahan ang mga papeles na yon, may mga tungkulin ka pa ring asawa ko. Ngayon, bumalik ka rito at magluto ka ng almusal ko. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Para mapakasal ka kay Ethan Santos, para maging asawa ka ng mayaman. Ano pa ba ang gusto mo? Isang piyon ka lang talaga sa alyansa sa kasal. Akala mo ba talaga ikaw ang Ginang Santos? Huwag ka nang makialam sa mga usapin ko kay Chloe mula ngayon. Nanay tatay, ang bagong labas kong comics ay pinamagatang ang ayaw na ligaw na anak. Nabasa niyo na ba? Nabasa mo na ba? Kung hindi mo sinabihan ang driver na dumaan sa ibang daan noon, para lang makuha ang napakayabang mong comics, buhay pa sana ang tatay at kapatid mo. Malas ka, bakit hindi ikaw ang namatay? Sa lahat ng mga taong ito, namuhay ako para sa mga magulang ko, para sa asawa ko. Bilang isang sakripisyo para sa iba, 30 mahabang taon, sapat na ang pagbabayad sala ko. Mula ngayon, ang buhay ko ay akin at akin lamang. Ikaw na ang bahala, huwag kang magmamakaawa sa pinto ko. Mahal? Nakita mo ba ang mga damit ko? Bakit may naririnig akong boses ng lalaki dyan? Clara, nasaan ka? Lalaki ba yung boses na yon? Clara Reyes, nasaan ka na? Hindi naman ganoon kalaki. Tingnan mo ang paligid. Hoy. Mahal. Saan ka pupunta? Kagabi. Salamat sa tulong mo. Sa'yo.
Ganoon na lang ba talaga ang tingin mo sakin? Kagabi, unang beses ko yon. Hindi pwedeng ganyan lang tapos takbo ka agad. CJ, Mahal. Naalala mo pa ba ang pangalan ko? Leo. Paalam. Clara. Naka-speakerphone. Hoy, nanay, nasaan ka kagabi? Narinig ko kay Ethan. Nagdrama ka raw dahil sa diborsyo, kaya ka umalis? Pumirma na ako, sa kasunduan sa diborsyo. Hindi na tama na manatili pa ako sa pamilya Santos. Clara Reyes, gusto mo bang maagang mamatay ang nanay mo? Yan ba ang gusto mo? May 10 minuto ka para umuwi ka agad sa bahay ng mga Reyes. May mahalagang bisita tayo. Ito ang pangalawang anak ni Ginoong Cruz, Leo Cruz. 8 siyang taong mas bata sa'yo. Mula ngayon, Leo na ang tawag mo sa kanya. Kumusta, Clara? Kumusta ka, ate? Kumusta? Narinig ko na sa susunod na buwan, ikaw at si Charles Cruz, ang chairman ng Grupo Cruz, ay magpapakasal na naman, ha? Maligayang bati. Sana ay makasama ninyo kaming lahat sa pagdiriwang. Pero alam mo ba ang isa pang narinig ko? Sinusubukan ng anak mong makipaghiwalay sa asawa niya mula sa pamilya Santos. Ang isang may asawang anak na pinaalis pabalik sa bahay ng kanyang mga magulang, ay hindi magandang senyales. Kung makarating ang balita sa mga Cruz, hindi maganda ang dating nun, di ba? Chismis lang yan. 8 taon nang kasal ang anak ko at ng asawa niya. Sobrang in love sila sa isa't isa. Sige, aalis na kami. Si Ethan Santos ang personal kong pinili para maging asawa mo. At ngayon ka pa pumili, ngayong malapit na akong magpakasal ulit. Para mag-ingay tungkol sa diborsyo. Sinusubukan mo bang malasin ako para gawin akong katatawanan? Bakit wala kang imik? Mukha kang patay na buhay palagi. Bakit hindi ka nalang mamatay? Ang kasal mo kay Ethan Santos ay tungkol sa interes at reputasyon ng pamilya Reyes. Hindi nasa sa iyo kung makikipaghiwalay ka o hindi. Malapit nang dumating ang pamilya Cruz at si Ethan. Magpakabait ka. Isang buwan. Kapag ikinasal ka na sa susunod na buwan, ipapahayag ko sa buong mundo na makikipaghiwalay ako kay Ethan Santos. Ikaw, Ginang Garcia. Dumating na ang pamilya Cruz. oh, Charles. Ito si Ethan Santos, ang manugang ko, ang chairman ng Grupo Santos, ang pagpapakasal ng anak ko sa kanya, ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Bakit mo ako binabaan ng tawag? Bayaw. Kumusta? Ako si Leo Cruz. Ito ang pangalawang anak ni Ginoong Cruz, Leo Cruz. Medyo bata pa siya. Malakas pala, ha? Kung ang bayaw ko rito ay nag-aalaga ng sarili tulad ko at mas ininatan ang kalusugan niya, hindi sana siya ganyan. Abala ako sa trabaho araw-araw. Hindi tulad mo, pasaway. Wala kang ibang magawa. Lanan, alam mo ang sabi nila, kapag umabot na ng 25 ang lalaki, parang 60 anyos na siya. Hoy, Kaya, dapat talagang mag-ingat ka ng mabuti. Kung hindi, baka hindi ka na makasabay. Ethan. Heto, uminom ka ng tubig. Uminom ka ng tsaa. Salamat, Clara.
Walang anuman. Bakit pamilyar ang boses niya? Clara, tingnan mo kung handa na ang pagkain. Sa kusina. Ning, Ellen. Ethan, hawakan mo muna ito. Kailangan kong pumunta sa Siray. Sandali lang. Ha? Clara, kakakita lang natin. Namimiss mo na agad ako? Alam mo na ba tungkol sa alyansa sa kasal ng ating mga pamilya? Alam mo na ba kung sino ako? Deserve ng nanay mo yun. Isang walang hiya tulad mo, ang manggahas na humingi ng pera kay tatay para sa mga bayarin sa ospital. Hindi ka karapat-dapat. Huwag. Sabi nila, sa isang nagyayalong taglamig, maaaring maipit ang mga kaluluwa. Maging tagsibol na lang. Paano kung tagsibol? Isang kinamumuhi ang walang hiya tulad ko. Paano ko malalaman ang lahat ng yon? Pasensya na. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Clara. Para sa akin, hindi nagkakamali si Clara. Sinundan kita kagabi. Dahil pakiramdam ko. Parang matagal na kitang kilala. Kunwari na lang na hindi nangyari ang kagabi. Para lang tayong magkapatid. Clara, kagabi unang beses ko yon. Paano ko malilimutan? Kung ayaw mong panagutan ako ngayon, Clara, ayos lang. Handang-handa akong maghintay. Maghihintay ako hanggang ikaw, Clara. Ay handa ng panagutan ako. Kaming dalawa ay parang dalawang linyang ito. Isang saglit ng pagpapadala sa damdamin at nagtagpo ang ating mga landas. Pero pagkatapos magtagpo, magkakahiwalay na tayo ng daan. Ayoko sa paghahalintulad na yon. Huwag mong kalimutan, may asawa na ako. Huwag mong sayangin ang pagod mo. Clara, nakapanood ka na ba ng laro ng soccer? Ano ang ibig mong sabihin? Sa soccer, susuko ka ba sa paggol? Dahil lang may goalkeeper. Hello. Clara, asawa mo ito. Gusto mo bang batiin? Huwag kang magpakapilyo. Sige, Clara, magpapakabait ako. May premyo ba ako? Ano ang gusto mo? Kahit ano. At ibibigay mo sa akin. Halikan mo ako. Nababaliw ka ba? Clara. Clara, hindi ka magaling humalik. Hayaan mong turuan kita. Chloe, makinig ka sa akin. Hindi ko pa siya dinidiborsyo para sa'yo. Pag-isipan mo, kung ididiborsyo ko siya ngayon, yang kabit na label mo, mananatili na. Huwag kang mag-alala. Kapag hamu pa na ang gulo sa media, ididiborsyo ko siya kagad. At gagawin kitang asawa ko. Lanan, Ethan, narinig kong abala ka sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Hindi ka masyadong umuuwi, laging nasa hotel. Ah, oo. Kasi lang, kapag abala, mas madali sa hotel. Maginhawa man sa hotel, pero hindi ito kasing ginhawa ng tahanan. Kapag may oras ka, dapat mas madalas kang umuwi. Maraming hotel, pero iisa lang ang tahanan. Ayaw nating pagtawanan tayo ng mga ibang tao.
Tama si nanay. Sa ilang araw, magiging anibersaryo na namin ni Clara ng ika-8 taon ng kasal. Magsasagawa tayo ng tamang pagdiriwang. Si Clara at si Ethan, ang sweet. Balang araw. Gusto kong makahanap ng asawang katulad ni Clara. Naku, please. Ano ang problema? Ikaw. Nasaan ang singsing mo? Ah, Ikakasal ka na ba? natatakot ka. Hindi naman. Medyo abala lang, pero sa kabilang banda, gusto kong lutasin ang mga problema. Nawala ko. Saan mo nawala? Ethan, ang singsing pangkasal sa lahat ng bagay. Paano naman kaya ito basta na lang nawala? Oh, pwede kaya, Ethan, binilhan mo si Clara ng singsing na hindi man lang kasya. Kaya ito nawala. Kaysa mag-alala kung kasya ba ang singsing ni Clara o hindi. Bakit hindi ka nalang mag-alala sa sarili mo? 22 taong ka na, single ka pa rin. Huwag kang mag-alala dyan. Hindi magtatagal na single. Medyo masama ang pakiramdam ko. Paumanhin. Umuwi na tayo. Tatay, Ginang de la Cruz. May plano akong maglaro ng baraha sa mga kaibigan. Enjoy your meal. Ano pa ang saysay ng pagpapanggap? Ano ang ibig mong sabihin? Wala nang ibang tao ngayon. Hindi mo na kailangang magpanggap. Pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Mas mabuti para sa lahat. Walang pag-asa. Bakit? Kung magdiborsyo ako ngayon, si Chloe ay itatak bilang ang kabit. Siya ay dalisay at inosente. Hindi niya karapat-dapat ang alinman sa mga ito. Sa anibersaryo ng kasal natin, magbibigay ka ng pahayag sa handaan na nagsasabing hindi kailanman nakialam si Chloe sa atin. Kapag humuupa na ang init, saka kita ididiborsyo. Ginagamit mo ako bilang kalasad para tulungan ang kabit na kunin ang lugar ko. Ang kapal mo talaga. Clara, kanino ka ba nagsasalita? Hayaan mong linawin ko ito, gawin mo eksakto ang sinasabi ko. Kung hindi, kapag nagdiborsyo tayo, hindi ka makakakita ng kahit isang sentimo. Ang makukuha ko ay hindi nakasalalay sa iyo. 8 taon kong tiniis ang kalokohan mo. Huwag mong ipahintulot si Chlolim. Naapakan ako. Siya ang kabit ngayon. Siya ang kabit magpakailanman. Ang kapal mo, ikaw, ute ka. Akala mo matapang ka? Ha? Magsalita ka, nawalan ka ng salita? Ano ng problema? Hindi na ngayon matapang. Ha? Ikaw pala. Oh. Tumigil ka. Huwag mo siyang bugbugin. Ethan. Ethan, nasaktan ka ba? Kumusta ka? Sino ka ba talaga? Bakit mo sinuntok si Ethan? Tatawag ako ng pulis. Maglakas loob kang tumawag ng pulis at ipopost ko sa internet ang video na alam mong ikaw ang kabit. Sa buong internet, nang paulit-ulit. Aba. Tingnan natin kung sino ang nandito, maliit na kabit. Ito ang totoo tungkol sa pag-ibig. Ang hindi minamahal ang tunay na kabit. Wow, nagbago na talaga ang panahon. Kahit ang alagang aso mo ay marunong nang sumagot ng pabalang. Ikaw. Ito ay usapin ng pamilya Santos. Ano ang pakialam mo? Kapatid ko siya. Ang iyong munting kalandian ang dapat magtago sa dilim. Pipirmahan mo ang kasunduan sa diborsyong ito. Ngayon na, kung hindi, kukunin ko ang footage ng dashcam. Lahat ng kinainan nito.
At ibibigay ko lahat sa hukom. Tungkol sa paglilinis ng iyong pangalan, huwag ka nang umasa. Ethan, Kailan pa nagkaroon ng kapatid si Clara Reyes? Ngayon, sa susunod na buwan, ang kanyang ina, si Helen Garcia, ay magpapakasal muli sa pamilya Cruz. 2 tao na walang relasyon sa dugo, ang lapit-lapit ng pagkilos. Sigurado ka bang walang namamagitan sa kanila? Ano ibig mong sabihin? Kung makakakuha tayo ng ebidensya na si Clara Reyes ay nangangaliwa, maaari nating ibaliktad ang lahat sa kanya. Hindi lang nito mababaon sa limot, ang iskandalo tungkol sa akin bilang kabit, makakapaghiwalay ka rin sa kanya ng mas maaga. Paano mangyayari yun? Matanda na at pangit na si Clara Reyes. Mas bata si Leo sa kanya ng 8 taon. Imposibleng magkagusto siya roon. Tulungan mo akong tumayo. Sumakay muna tayo sa kotse. Kuya, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Leo Cruz. Naghahanap ako ng asawang kasing galing ni Clara. Anong problema mo? Hello. Alamin mo ang kalagayan ni Clara Reyes. Tingnan mo kung doon siya matutulog. Sa bahay ni Leo. Ibalita mo agad sa akin kapag may nalaman ka. Ganun ba kabarat ang pamilya Santos? Ni hindi ka man lang nila mabigyan ng sapatos na sakto sa paa mo? ang sapatos na ito. Binili ito ng nanay ko para sa akin. Sabi niya, malalaki daw talaga ang paa ko, kaya pinapasuot niya sa akin ng mas maliit. Para mapilit sa mas maliit na sukat. Mas gugustuhin pa niyang sa bawat hakbang mo. Parang naglalakad sa talim ng kutsilyo. Para lang mapilit ka, sa haula na iginawa niya para sa'yo. Masakit pa ba? Hindi. Ang nasasaktan ngayon ay dapat si Ethan Santos. Sanay siyang laging pinagbibigyan. Ilang matatalim na salita lang. At agad siyang nahulog sa bitag. Ang file na ito ay naglalaman ng ebidensya ng kanyang pangangaliwa at pananakit sa akin. Kung hindi siya pumayag sa diborsyo, isasakdal ko siya dahil dito. Ano ng problema? Ang dakilang pilantropo. Nadidismaya na. Iniisip mo ba na sa isip mo? Ang kahabag-habag at madaling manipulahing si Clara ay sa kanyang kalooban. Napakamakasarili at mapagkalkula. Talagang mapanira. Nagsisisi ka na ba ngayon? Iniisip na. Karapat-dapat ako sa lahat ng paghihirap na iyon? Hindi. Sa tingin ko, itong version mo. Ang unang pagkakataong tunay na buhay. Kaya, tungkol sa pagpapakasal ulit ng tatay ko at nanay mo, ano sa tingin mo? Ang bagay na iyon ay hindi para sa akin magpasya. Lanan, kung hindi sila magpakasal, ibig sabihin ba ay pwede tayong, Leo? Kahit hindi sila magpakasal, hindi tayo pwede. 8 taon ang agwat natin. At hindi ko gusto ang mga pasaway. Hello. Ginoong Santos. Sina Ginang Santos at Ginoong Cruz. Ay bumalik na sa tahanan ng mga Cruz. Clara Reyes. Huwag mo akong mahuli. Ethan, anong ginagawa mo? Ginoong Cruz.
Dumating lang ang asawa ko para makita ka. Nandito ako para sunduin siya. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Nasaktan ba niya ang kamay mo? Clara, Sira ulo. kahit 8 taon akong mas bata sa'yo. Pero, lalaki pa rin ako. Bitawan mo ako. Clara Reyes. Nandito si Ethan. Hindi nga dapat tayo makita. Tumaya tayo. Tingnan natin kung mahahanap niya tayo. Clara Reyes. Clara Reyes. Ikaw. Nasaan si Clara? Asawa mo siya. At hindi mo man lang alam kung nasaan ang asawa mo. Ang pagpunta mo rito para magtanong sa akin ay hindi naman tama, di ba? Bayaw. Huwag kang magkunwaring tanga sa akin. Nakita ng mga tao ko sa kanilang sariling mga mata na dinala mo siya sa estate na ito. Nasaan siya? Bilang kapatid niya, sinusundo ko lang ang kapatid ko. Tama lang yon, di ba? Baka platonic lang ang tingin niya sa'yo. Pero hindi ibig sabihin ay ganoon din ang tingin mo sa kanya. Yan. Yan ay sa pagitan namin ni Clara. Wala kang karapatan, dating asawa, na makialam. Ikaw. At saka, mula ngayon ako na ang tunay niyang pamilya. At ito, ang bagong tahanan niya. Hayaan mong linawin ko ito. Hanggat hindi ko pipirmahan ang kasunduan sa diborsyo, wala ka kundi isang dayuhan. Sige. Kaya hindi mo sasabihin sa akin? Hahanapin ko siya ng mag-isa. Clara Reyes. Alam kong nandito ka. Lumabas ka rito, ngayon din. Kuya, ito ang estate ng mga Cruz. Hindi ka pwedeng basta-basta magkagulo rito. Kung magpapatuloy ka pa, tatawagan ko na ang sheriff. Nagkukonsensya ka? Mukhang tama ang pinuntahan ko. Hoy, Ethan. Hindi ba't narito ka para hanapin si Clara? Anong ginagawa mo? Ito lang kasi, magkakapamilya na tayo sa susunod na buwan. Mas maaga lang akong nakikipagkilala kay Leo. Clara, hindi niya tayo nakita. Hindi ba karapat-dapat iyon ng gantimpala? Naglalaro ka sa akin. Masaya ka ba? Isa ka lang batang hindi tumanda. Akala mo nakakuha ka ng laruan na talagang gusto mo. At ngayon ay nagmamalaki ka na. Napaka-immature. Bastos. Clara, kasalanan ko. Pwede mo akong parusahan kung kailangan. Galit ka pa ba? Kung mangahas kang makipag-away sa akin ulit, parurusahan kita ulit na kuha mo. CJ, gawin mo sa akin ang anumang gusto mo. Mula ngayon, magkaibigan na lang tayo. Ang nangyari noon ay hindi na nangyari. Pwede akong maging kaibigan ng kahit sino. Pero hindi lang talaga kita pwedeng maging kaibigan. Ang tibok ng puso mo ay nakakabingi. Umalis ka. Umalis ka ngayon din. CJ, Clara,
Bakit ang tibok ng puso ko? Mukhang ulan. Clara, saan ka pumunta? Ayos ka lang ba? Ha! Puso ko iyan ang kumakabog. Handa na ang double room ninyo. Anong ginagawa mo rito? Sino ang inaasahan mo? Ethan, anong akala mo ang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Ethan, ibaba mo ako. Kwarto ko ito. Lumabas ka sa kwarto ko. Kasama mo ba si Leo? Saan kanya hinawakan? Ang mukha mo, ang leeg mo, o kaya, Tapos ka na ba sa kalokohang ito? Marumi ang isip mo, kaya marumi ang tingin mo sa lahat. Hayaan mong linawin ko. Hiwalay na tayo, wala kang karapatang kontrolin ako. Baliw ka. si Leo ito, gusto mong sagutin? Ibigay mo sa akin. Hindi mo ba sinabi? Na wala namang anuman sa inyong dalawa, siguro dapat pakinggan niya. Sigurado ako na hindi siya magagalit kung tayo ay magiging malapit. Nawawala na ba ang isip mo? Halo, Clara, nasa hotel ako. Anong kwarto ang nandoon ka? Narito si Clara, sa tabi ko. Ethan, walang hiya ka. Sigawan mo pa. Baby, Walang hiya ka. mas malakas pa. Lalong tumataginting. Ang eksena. Huwag. Nakakadiri ka talaga. Gulo-gulo na ang ating pagsasama. At hindi mo pa rin mapigilang. Hawakan ang katawan ko. Gusto ko lang malaman mo. Habang may bisa pa, ang kasal natin, ikaw pa rin ang babae ko. Kung sabik na sabik kang marinig ang boses ko, bakit hindi ko pakinggan din ni Chlolim? Kung ayaw mong malaman ang iyong aking munting kayamanan, na nasa kama mo ako, lumabas ka na ngayon din. Babae ka ba talaga? Ipinagtatabuyan mo ang sarili mong lalaki, papunta sa kama ng ibang babae. Ang lalaking hindi marunong rumespeto sa sarili ay parang walang kwentang basura. Ikaw ang walang kwentang basurang yan. At sa tingin mo'y karapat-dapat ka sa atensyon ko. Sabi mo, si Leo ba ang sasagip sa'yo? Kapatid ko lang si Leo. Kung ulitin mo iyang kalokohan mo, papanagutin kita sa kasintahan mo. Ikaw. Room service. Ikaw ang sumagot. Ikaw ang sumagot. At umalis ka na rin. Dimenhita ka, ang lakas ng loob mong manukso sa asawa ko. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Sabihin mo sa kausap mo sa telepono na may iba pang babae, ang asawa niya. Ethan, anong ginagawa mo kasama niya? Nandito ako para magpresyo ka. Nandito siya para makipagkita sa akin. Para pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Sa ngayon, pirma na lang ang kailangan. Ang dami sigurong trabahong inabot mo para maghanda ng lahat ng kopya ng kasunduan. Ethan, akala ko nagbibiro ka lang. Hindi ko inakalang talagang gagawin mo ito. Huwag mo akong alalahanin. Wala akong pakialam kung ano ang tawag nila sa akin. Gusto ko lang makasama ka. Iiwan ko ito sa opisina ng notaryo publiko. Kapag natulungan mo akong magpanggap sa susunod na linggo, sa handaan sa anibersaryo ng kasal, saka mo makukuha ang kasunduan. Ito ay para hindi ka magbago ng isip at lokohin si Chloe. CJ, apektado ng handaang ito ang parehong pamilya natin. Hindi ko ito binibiro. Alam mo yan.
Saan ka pupunta? Pumunta ako sa hotel sa kalagitnaan ng gabi. Saan pa ba ako pupunta? Kuya, huwag kang magkunwaring tanga. Walang bakanteng kwarto. Kung kailangan mong magpahinga, umuwi ka na lang. Ha? Paano ko malalaman yon? Ngayon alam mo na. Sige, ipareserba mo ang lahat ng bakanteng kwarto sa baba para sa akin. Ethan, talagang kailangan kitang pasalamatan. Sa paggawa mo ng malaking pabor na ito para sa akin. Ngayon, meron na akong lehitimong dahilan para kumatok sa pinto ni Clara. Huwag kang maglakas loob. Makinig ka. Si Clara ang asawa ng kapatid mo. Alisin mo ang mga nakakadiring ideyang iyan sa isip mo. O sa susunod, hindi na ako magpipigil. Maghihiwalay na kayo sa loob lang ng isang buwan. Anong magagawa mo, ha? Yung suntok mo, pinabayaan kitang tamaan ako. Para lang maawa sa akin si Clara. Akala mo talaga, sa katawan mong walang kwentang tamad na yan. Makakasakit ka sa akin. Kung ayaw mong makita ka ng kalabuyo mo, na ganyan ang itsura mo, mag-isip ka ng mabuti. Umalis ka. Tumawag ako sa iyo pero hindi mo sinagot. Nasaan ka ba? Anong nangyari sa iyo? Ayos lang, Clara. Ako lang naman ang anak sa labas ng pamilya Cruz. Akala ng lahat pwede nila akong apihin. Nasasanay na ako ngayon. Pasok ka. Ako na ang bahala dyan. Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Malaking tulong ang ginawa mo sa akin. Ngayon, may lehitimong dahilan na ako. Para kumatok sa pinto ni Clara, magdidivorce na kayo sa loob lang ng isang buwan. Ano nang gagawin mo tungkol dyan, ha? Ethan, bakit mo pinunit ang kasunduan sa diborsyo? Kakatingin ko lang sa mga kondisyon. Gusto niyang umalis ako nang walang dala. Ano? Paano siya naging ganon kalupit? Tama. Kung wala akong matitira, paano kita aalagaan? Kaya, hindi ko pwedeng pirmahan ang kasunduang ito. Pagkatapos ng handaan, ako na ang gagawa ng bago. Ganon ba? Hintayin kita pagkatapos ng handaan. Ethan, ikaw na lang ang meron ako. Si Leo ay parang bambang pwedeng sumabak anumang oras. Kailangan kong humanap ng paraan para ilayo siya kay Clara. Bakit mo ako pinaagang bumalik? Sir, Ginang Santos, handa na ang damit ninyo para sa photoshoot. Bakit mo inihahanda ang lahat ng ito? Kailangan ng cover photo ang imbitasyon sa handaan. Ito ang damit na pinili ko para sa'yo. Suotin mo na. Nakita mo? Nandito na ang photographer na kinuha ko. Hoy, narito na ang photographer na inupahan ko. Clara, mukhang malakas ang ulan sa labas. Pwede bang hindi na ako umalis pagkatapos? Alaynan, pwede kang mag-book ng ibang kwarto. Pero lahat ng iba pang kwarto dito ay puno na. Paano nangyari yon? Seryoso ako, sinabi lang sa akin ni Ethan. Inbook niya ang bawat natitirang kwarto dito. Lahat walang natira. Siguro sira na ang ulo niya. Baka galit pa rin sa akin si Ethan. Dahil ipinagtanggol kita at sinuntok ko siya. Pero Clara, kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataong pumili, ipagtatanggol pa rin kita. Hindi naman ako mamamatay sa kaunting ulan. Hoy, huwag mo siyang alalahanin. Dito ka na lang matulog ngayong gabi. Clara, gusto na gusto talaga kita.
Wala siyang alam sa photography. Ano ang kanyang kukunan? Si Leo ay isang profesional na photographer. Sigurado ako na makakakuha siya ng magagandang litrato natin na magkasintahan tayo. Hindi ba tama, ating mahusay na photographer? May mas malaking size ba nito? Bigyan mo ako ng isa pang pares. Espesipikong tinanong ni Ginoong Santos si Ginang de la Cruz tungkol sa sukat ng sapatos mo at inutusan niya kaming ihanda ang mga ito. Sabihin mo kay Ethan Santos na humanap siya ng sapatos na talagang kasya sa akin. May problema ka ba sa akin, Clara? Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang na mabigyan ka ng tamang pares ng sapatos. Clara, hindi ka man lang niya mabigyan ng sapatos na kasya sa'yo. Bakit ka pa rin magpapatuloy sa isang handaan kasama siya? Pinipilit ka ba niya? Hindi. Kapag nakikipag-usap sa isang tulad ni Ethan Santos, hindi sapat ang mga karaniwang pamamaraan. Hayaan mo akong asikasuhin ito para sa'yo. Makukuha ko para sa'yo ang resulta na gusto mo. Kung tunay nga tayong magkapatid, maaari mong gawin iyon. Ngunit kung hindi tayo, hindi mo pwedeng gawin. Ginang Santos, wala po tayong ibang size dito sa bahay. Sabi po ni Ginoong Santos, suotin muna ninyo yung lumang pares ninyo. Hindi na kailangan. May sapatos na siyang sakto sa kanya. Paano naman yung sapatos na inihanda ko para sa'yo? Saan galing ito? Inihanda ko po ito para kay Clara. Ethan, dahil ikaw ang may party, hindi mo dapat pabayaan ng maliliit na bagay. Ano ang size ng sapatos ni Clara? 8 taon na kayong mag-asawa. Paano mo hindi alam? Ito, talagang nagdududa ako sa tunay mong nararamdaman para kay Clara. Ano ngayon? Maling size, palitan mo. Pero kung makaligtaan mo ang pagkakataon sa isang tao, tapos na yon habang buhay. Ang hindi mo makukuha, hindi mo na makukuha kailanman. Tama na. Gagawin ba natin itong shoot o hindi? Ang galing talaga ng trabaho ng dakilang litratista. Paano kaya ito? Ipakikilala kita sa isang girlfriend. Ano ba ang ginagawa mo? Ano bang problema kung ipakikilala ko ang isang girlfriend? Sa kapatid mo, masama ba ang loob mo? Magpakabait ka. May bisita tayo. Ang binibining ito ay si Sofia Gonzalez. Hindi lang siya matalino at may pinag-aralan. Maganda rin ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, bata pa siya. Sakto para sa'yo. Sofia, batiin mo si Ginoong Cruz. Kumusta? Ako si Sofia Gonzalez. Clara, ano sa tingin mo kay Binibining Gonzales? Sa tingin mo, bagay ba kami? Bata at maganda siya, edukada at may pinag-aralan. At halos kapareho mo ng edad. Dapat ay magkasundo kayo. Salamat sa magagandang salita, Clara. 8 taon ka ng bahagi ng pamilya Santos, at napakaganda ng pamamalakad mo sa lahat. Dapat ay matuto ako sa iyo.
Ang pinakamalakas niyang katangian ay ang magandang paghuhusga niya. Alam niya kung sino ang dapat piliin at kung sino ang dapat iwasan. Ethan, ang bait-bait mo naman. Laging abala, hindi ka na nga umuwi. Pero pinag-iisipan mo pa rin ang kinabukasan ko. Kapatid ka naman ng aking mahal. Bilang iyong bayaw, tungkulin ko iyon. Malamang nauuhaw ka na. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Ang ganda ng mga plato, at ang dali-dali mong hawakan. Ethan, bakit ka nag-aalala sa mga plato? Tingnan mo si Clara. Sa tingin ko, baka buntis siya. Ano? Bakit ngayon? Buntis ngayon? Noong buntis si Clara, ganoon din ang mga sintomas niya. Siguro nga. Maligayang bati, Ethan. Ayos. Akala ko magwawakas na ang lahi ng pamilya Santos. Dahil sa walang kwentang babaeng ito. Hindi ko inakala. Hindi tayo pinabayaan ng langit. Ipinagkakaloob nito ang aking pamilya. Sofia. Kailangan mong dumalo sa aming handaan sa anibersaryo ng kasal namin ni Clara. Ipapahayag ko ang magandang balitang ito sa handaan. Leo. Bakit ang lungkot ng itsura mo? Ha? Ayos lang ako. Pupunta ako kay Clara. Sasama ako sa'yo. Binibining Gonzales. Usaping pampamilya ito. Huwag kang makialam. At isa pa. Ayoko talaga kapag tinatawag ako ng ganoon. Kaya buntis ka pala. Ni Ethan Santos. Kaya itong sanggol. Itatapon mo ba ito? O itatago? Ito ay sa pagitan ko at ng ama ng sanggol. Yung amang iyon na lagi mong binabanggit ay nasa telepono ngayon kasama ng kanyang maliit na kabit. Hoy, baby, namimiss mo ba ako? Kung hindi kita tatawagan, makakalimutan mo na lang ako, hindi ba? Sobrang abala lang talaga ako. Oh, nakikita mo, wala pa akong nakakain. Talagang walang bakas ng ibang babae. Noong nasa taas ka kagabi, anong pinag-uusapan mo kay Leo? Ang sama ng itsura mo. Kung kumalat ang balita tungkol kina Clara at Leo, at sa buong isyong ito, paano na lang ako lalabas sa publiko? Wala. Nagpagawa ako ng abogado, ng kasunduan sa diborsyo. Kung ayos naman sa'yo, papirmahan mo na lang agad kay Clara, para makapagpahinga na rin ako. Chloe. Ang mga negosyo ng pamilya Santos at Reyes ay masyadong magkakadugtong. At hindi ito maayos ng isang gabi lang. Maghintay tayo ng ilang buwan pa. Buwang-buwan. Pero nangako ka, kahapon lang. Sabi mo pagkatapos ng handaan, maghihiwalay na kayo, at pakakasalan mo ako. Bakit buwan na naman? Sabihin mo sa akin na wala kang iba. Hindi ganoon. Ano ba talaga? Nagsisisi ka ba? Nagsisisi ka bang nakasama mo ako? Ayaw mo na bang maghiwalay? Sige, Chloe. Ang dahilan kung bakit hindi ako nagmamadaling maghiwalay ay dahil nag-aalala ako na makakasama ito sa reputasyon mo. Alam mong wala akong pakialam doon. Sige. Tingnan mo, isa ka lang, babaeng manggagawa. Wala kang ideya sa mga problema ng mga katulad naming tao. Sinabi kong pakakasalan kita at seryoso ako. Kaya kalimutan mo na ang iba, hindi mo na dapat pakialaman. Sige. Pupunta ka ba sa bahay ko mamayang gabi? Bukas na ang handaan. Hindi ito magandang panahon. Sa susunod na lang. Clara,
Kung ipagbubuntis mo ang batang ito, kontrolado ka ni Ethan habang buhay, malulungkot ka magpakailanman. Yun ba ang gusto mo? Mahal. Sabi ni Sofia, baka buntis ka. Halika. Isasama kita magpa-check up. Kung hindi ko ito pipigilan ngayon, at wakasan ng tuluyan, wala nang bawian. Nag-test na ako kanina. Buntis na ako. Umuwi na tayo. Dapat nating ibahagi ang magandang balita sa mga magulang mo. Sige. Kakaiba ang kilos ni Ethan Santos. Ayaw niyang maghiwalay. Yan din ang sinasabi ko. Paano naman mas masahol ang Chloe natin kaysa sa matandang bruhang si Clara? Hindi pa rin sila hiniwalayan ni Ethan Santos? Baka naman, sa kama siya magaling? Haha. Excuse me, pupunta lang ako sa CR. Ang pangalang Clara Reyes, paano mo nagawang banggitin yon? Dapat ikunot mo ng mabuti ang iyong mga ngipin. Para hindi mo malunok ang mga yon. Hi. Sino ka? Bakit mo ako sinuntok? Pagkapanganak mo, saka mo makukuha ang kasunduan sa diborsyo. Bago yun. Kung may mangyari man sa anak ko, magsisisi ka. Naiintindihan ko. Bakit ang tigas-tigas mo? Walang kwentang kasama. Binibining Reyes, Pagdedemanda kay Ethan Santos. tungkol sa mga dokumento ng diborsyo, naipaliwanag ko na ang mga nilalaman. May mga tanong ba? Wala. Kapag natapos ko na ang pagbubuntis, itutuloy natin ang demanda ayon sa plano. Ang sanggol. Sigurado ka bang ayaw mong panatilihin ang sanggol? Ayoko. Hindi ko hahayaang ang sarili kong anak ang maging tanikala ko. Hello. Ininsulto ng kaibigan mo ang kapatid ko. Kahit kunin mo pa si Ethan Santos para suportahan ka, gugulpihin pa rin kita. Clara, Bakit ako ang tinawag mo? Bakit hindi si Ethan ang tawagan mo? Tinapon ka na ba niya? Hindi ako isang helpless na baging, na kailangang kumapit kay Ethan para mabuhay. Yan ang eksaktong gusto niya sa akin. Hindi tulad mo, isang spoiled na may bahay na alam lang ang labahan at pagluluto. 8 taon kang nagsipsip sa kanya, pero sa loob lang ng 8 buwan, mas naging malapit ako. Kaya nga naglakas loob akong tawagan ka. Kung talagang magaling ka, hindi mo ipagmamalaki ang isang lalaki. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang sitwasyon ko ngayon ay magiging sitwasyon mo bukas. Pinaghirapan ka ng mga magulang mo. Pinag-aral, hindi para maging ang kabit. Ito para sa hospital bills ng kaibigan mo. Sa susunod na kailangan mo ng pera, diretsuhin mo na lang si Ethan. Laktawan mo na ang mga cheap tricks mo. Clara,
Ang lakas ng loob mo. Nakipag-away ka talaga? Sila ang nagsimula. At ngayon, sumasagot ka pa? Alam mo ba, na kung maghahabla sila, maaari kang ma-detain? Clara. Huwag kang magalit. Pasensya na, okay. Huwag kang magalit sa akin, ha? Mula ngayon, susundin ko ng eksakto ang sasabihin mo. CJ. Umuwi na tayo. Liu. 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 Mild na lagnat lang naman ang meron siya. Bigyan nyo lang ng gamot sa lagnat. Bukod doon, magiging maayos naman siya. Salamat, doktor. Samahan na kita sa labas. Hindi talaga madaling makuha. Ang cellphone ni Clara. Buntis ako. Sa banquet bukas, si Ethan ang mag-a-announce. Kaya pala ganyan ka-wishy-washy si Ethan. At kaya pala ang yabang ng dating ni Clara kanina. Buntis siya. Huwag mong isipin na ang pagbubuntis mo ang magpapanatili sa iyo bilang Ginang Santos. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Yung banquet bukas, pupunta ako. Clolin. Mas mabuting pumunta ka bukas. Clara. Ito ba ay pagtawid na sa hangganan? Ngayong gising ka na, punasan mo na lang. Clara. Wala ka talagang nararamdaman para sa akin, kahit kaunti. Kung tatanggihan mo ako ngayon, ako. Magpapakatotoo na ako. Ano nang ginagawa mo at nagbabasa ng ganitong libro? Kung determinado kang panatilihin ang batang ito, handang-handa ako. Maging ama niya. Ako ba talaga ang tao? Sa tingin mo ay karapat-dapat. Sa lahat ng problemang ito, sabihin mo sa akin, bakit mo ginawa ito? Ay. Tingnan mo. Noon, Leo, iniligtas mo ako sa bubungang iyon. Sumama ako kay Clara kagabi. Dahil nagkaintindihan agad kami. Agad-agad. kaya nagkasundo kayo, ha? Kaya pala. Naalala mo lang ako sa ibang tao. Clara.
Clara, ako. Ikaw. Ano nang ginagawa mo sa bahay ko? Inimbita ako ni Clara. Binibining Gonzales. Clara, bakit galing ka sa kwarto ni Leo? Masama ang pakiramdam niya, kaya tiningnan ko lang siya. Ngayong nandito ka na. Aalis na ako. Clara. Huwag kang umalis. Siya. Impossible. Nasaan siya? Leo, noong una kitang makita, nahumaling na ako. Magkatapat ang ating mga pamilya, at magkalapit lang ang ating edad. Ako ang perpektong kapareha mo. Magandang kapareha. Kaya hayaan mong sabihin ko sa'yo, ako ang anak sa labas ng pamilya Cruz. Magandang kapareha pa rin ba tayo ngayon? Paulit-ulit mo akong tinatanggihan. Ito ba'y dahil umiibig ka kay Clara? Huwag kang magkakamali, Binibining Gonzales. Hindi lang talaga kita gusto, ganoon lang kasimple. Ano naman kung may gusto ka kay Clara? Magpakailanman, kapatid ka lang niya. Hindi kayo magiging magkasintahan kailanman. Ano ba ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Leo, sa papel, kapatid mo si Clara. Kung sa handaan, may gagawin kang hindi tama, sisiraan mo siya. Wala akong pakialam na anak ka sa labas. Wala rin akong pakialam kung kanino ka ba nang naghahangad. Kapag natapos na ang handaan, kakausapin ng tatay ko si Ginoong Cruz para ayusin ang kasal natin. Dobleng pagdiriwang, pumayag si Ginoong Cruz dyan. Dobleng pagdiriwang, ha? Pero hindi para sa iyo at sa akin. Ang kapal naman ng mukha nila, na hindi ako imbitahan sa isang malaking okasyon ng pamilya Santos na ganito. Anong ginagawa mo rito, ha? Kasintahan kita. Magiging pamilya ko na rin ang pamilya Santos, bilang ang magiging ginang ng tahanan. Bakit hindi ako dapat narito? Nababaliw ka na ba? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, pagkatapos ng salo-salong ito, pakakasalan ko si Clara Reyes. Ang pagpapakita mo ngayon ay masama para sa reputasyon mo. Pero ang totoo, buntis si Clara Reyes. Pakakasalan mo pa rin ba ako? Siyempre, pero, ngayon, Ayoko na ng mga pero, Ethan. Ako, pwede ko pang isantabi ang anumang opisyal na titulo. Ikaw lang ang gusto ko. Gusto kong sabihin mo sa lahat ngayon din, na pakakasalan mo si Clara Reyes, at na magkasama tayo. Okay, pwede rin akong magkaanak sa'yo. Sino ba yang babae yun? Ang kapal naman ng mukha niyang magpakita ng ganyan. HMPH, siya yung sanhi ng malaking eskandalo, ang kabit ni Ethan Santos. Ang kabit ang may ganang maggulo rito. Ang lakas ng loob, hindi ba't isang malaking kahihiyan ito sa pamilya Reyes? At si Ginang de la Cruz ang lakas ng loob na sabihin, na maayos ang pagsasama ng anak niya at ng manugang. Sa tingin ko, nagpapanggap lang siya. Mahal, hinihintay ka pa ng boss ng Veridian Teknolohiya. Bakit hindi na lang natin hayaang ang mga bisitang di inanyayahan ang umalis? umalis ka. Hindi ako aalis. Siya ang dapat umalis. Ako ang tunay mong mahal. Tigilan mo na ang paggulo dito. May magtanggal nga sa baliw na babaeng ito rito. Ngayon din. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Ethan, sabihin mo sa kanila kung ano tayo. Wala talagang anuman sa pagitan namin. Siya ang isa, na walang hiya na kumakapit sa akin. Sige. Wala kang lakas ng loob na sabihin, ha? Di ako na ang magsasabi. Kabit ko si Ethan Santos. At ito ang patunay na nagtalik kami.
Alam mo ba ang sinasabi niya tungkol sa iyo? Kapag kasama niya ako, sabi niya, ang tigas at boring mo, parang troso. Sabi niya, tuwing hinahawakan ka niya, nasusuka siya. Tumahimik ka. Sasabihin ko pa rin. Clara Reyes. Huwag mong isiping sa paggamit ng isang hindi pa isinisilang na bata, ay mahuhuli mo ang lalaking hindi ka naman mahal. Dadalhin ko rin ang anak ni Ethan. Ethan. Nandito ang lahat ngayon, kaya bigyan mo ako ng diretso mong sagot. Sino ang pipiliin mo? Si Clara Reyes ba na sawang-sawa ka na, at sino subukang ipitin ka sa pamamagitan ng isang bata? O ang aming hindi pa isinisilang na anak? Ethan, pagkatapos ng handaan na ito, may utang kang paliwanag sa pamilya Reyes. Ginoong Santos. Ihinto muna natin ang ating kolaborasyon. Ginoong De La Rosa, sandali. Malaking pagkakamali lang ang lahat ito. Huwag niyo pong hayaang masira nito ang ating partnership. Pakiusap, Ginoong De La Rosa. Kumpirmado nga, pangangaliwa habang kasal. Mukhang kailangan kong tingnan mabuti ang paghahati ng ari-arian. At kalkulahin ulit ang lahat. Tagay para sa inyong dalawang manlolokong walang hiya, sana hindi kayo maghiwalay. Hanggang sa kamatayan ang paghihiwalay ninyo. Hindi ka alis. Ikaw ang may gawa nito sa akin. Hindi ka pwedeng umalis ng ganon-ganon lang. Ethan Santos, kung mahalaga sa iyo ang kaligtasan ng anak mo, ilabas mo siya rito ngayon din. Sumama ka sa akin. Hindi ako aalis. Sige. Sige, kung ako'y babagsak, isasama ko kayong lahat. Clara, Leo, Chloe, Ikaw. hindi ka buntis. Ethan, ang sakit ng tiyan ko. may natutunan ka na ring mga 2 buwang kalokohan, buntis. 2 buwan ang nakalipas, nasa business trip ako. Kaninong anak ang dinadala mo? Chloe, hindi ka pa sinampal ng husto ni Leo. Dapat noon palang pinatay ka na niya. Walang hiya kang puta. Ethan, hindi ko sinasadya. Peke ang report na iyon. Natatakot lang ako, ng sobra. Natatakot akong iwan mo ako dahil sa sanggol. Mali ako, Ethan. Patawarin mo ako. Anong silbi ng pagsisisi mo ngayon? Ang ginawa mo ngayong araw na ito, winasak mo ang pangalan ng pamilya Santos, tao. Ilabas niyo ang babaeng ito. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita muli sa tahanan ng mga Santos. Ethan, hindi mo to magagawa sa akin. Sabi mo pakakasalan mo ako. Ethan, hindi mo to magagawa sa akin. Ilabas niyo siya ngayon din. Ethan, pakiusap. Hindi mo to magagawa. Ayos ka lang. okay lang ako. Personal na usapin ito sa pagitan ko at ni Chloe. Bakit kailangan mo pang pumunta rito? Wala kang ideya kung gaano kadelikado iyon. Wala akong pakialam. Ang mahalaga ay kung sino ang gusto mong protektahan. Ligtas at maayos siya. Sa puso niya. Ganoon ba kaimportante si Clara? Kaya sino ba talaga ang pinoprotektahan mo? Ako o ano? Ang baby. Ayos lang ba ang baby ko? Ethan Santos, hayaan mong linawin ko ito. Isang walang hiya tulad mo, ay hindi karapat-dapat magkaroon ng anak. Bukas, magpapa-abort ako. Hindi mo magagawa yan. Hindi ko pa napipirmahan ng kasunduan sa diborsyo, at hanggat hindi ko ginagawa yon, asawa mo pa rin ako. Wala kang karapatang magdesisyon kung ano ang mangyayari sa anak ko. Ang magkaroon ng anak ay karapatan ko. Pero hindi ito obligasyon ko. Katawan ko ito, desisyon ko, ikaw. Leo, ganoon ba talaga kagusto mo kay Clara? Hindi mo ba nakita sa sarili mo? Pero kapatid mo siya. Ikakasal ang tatay mo sa susunod na buwan, kay Ginang de la Cruz. Paano kung hindi sila ikasal? Binibining Gonzales. Kahanga-hanga ka, pero hindi talaga tayo para sa isa't isa.
Wala pang nang ahas tumanggi sa akin. Sa buong buhay ko. Kung ibubunyag ko ang maliit mong sikreto. Tapos na kayong dalawa. Bakit hindi ka nalang umalis? 1 buwan pa lang tayong magkakilala. Yung tipong kung mamatay ako, sa libing ko, maiiyak ka ng konti, tapos makakalimutan mo rin ako pagkatapos. Bakit ka basta-basta sumugod? Bakit kailangan mong makisali palagi? Hindi ba't magkapatid tayo? Ano ba ang ibig sabihin ng magkapatid? Kahit ang sarili kong ina, gusto akong mamatay. Bakit ka patuloy na kumakapit sa akin? Bakit hindi ka na lang, tulad ng iba namang hamak sa akin, gamitin ako at saka itapon? Ipinagtanggol mo ako. Binilhan mo ako ng sapatos na sakto sa paa ko. Mas gugustuhin pa niyang makita kang maglakad sa ibabaw ng mga kutsilyo sa bawat hakbang para lang mapilitan kang magkasya sa perpektong molde niya. Ang kabutihan mo. Iyon ay 100 beses na higit pa sa kayang tiisin ko. Nakikiusap ako sa iyo. Tigilan mo na ang pagiging napakabuti sa akin. Ano ba ang dapat kong gawin? Tratuhin kang parang basura. Hindi ko kayang manood lang ng masaktan ka. Hindi kita pinipiling-piliin ako. Gusto ko lang mag-iwan ka ng konting puwang para sa akin. Isang puwang kung saan makakapagtanggol ako para sa'yo. Masyado bang mahiling yon? Sige, tanong ko lang sa'yo. Yung sketch sa painting, ikaw ba ang gumuhit niyan? Nakita mo. 2 taon na ang nakalipas ng iguhit ko yan. Hindi yan ang pinakamaganda kong gawa. Kaya ang mga nararamdamang ito, 2 taon mo nang dinadala. 2 taon na ang nakalipas ng gabing yon nang iligtas mo ang buhay ko. Hanggang ngayon, pinanghawakan ko yon. Para lang makita kang muli. Para lang makita ka. Para maging mabuti sa'yo. Kaya sagutin mo to. Kung hindi ganito ang itsura ko ngayon, mabuti ka pa rin ba sa akin? Ano? Naiintindihan ko na ngayon. Mukhang wala kang pinagkaiba. Sa kanila, huwag kang mag-alala, hindi kita papasahurin. Hindi kailanman. Mabuti pang mamatay ako, Clara. Magbabago ako kahit anong mali ang nagawa ko. Huwag mo lang sana akong itulak palayo. Tigilan mo ang pagpapanggap na inosente sa harap ko. Bitawan mo ako. Umalis ka na. Lumabas ka. Bakit pinapahalagahan mo pa rin ako? Clara, nag-aaway lang tayo. Hindi ibig sabihin ay hindi na kita mahal. Hindi mo ito makakalimutan. Bakit? Tawagin mo na lang akong baliw. Kahit na alam kong may gusto kang iba, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Na mahulog sa'yo. May gusto akong iba. Hello, nanay. Nasaan ka na? Sumakit ang tiyan ko kaya pumunta ako sa ospital. Ano? Ayos lang ba ang anak? Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo ngayon din. Papuntahan kita. Dapat ayos lang ang aking apo. Clara, bakit hindi mo sinabi sa kanya na ayaw mo sa anak na ito? Hanggat hindi ko pa napapaalis ang batang ito. Hindi ko pwedeng malaman ng nanay ko ang bala kong gawin. Kung hindi, gagawin niya ang lahat ng paraan para pilitin akong ipagbuntis ito. Tungkol naman sa nararamdaman ko, wala siyang pakialam. Kung gayon, mananatili ako sa tabi mo. Ang bagay na ito, kung makikialam ka, lalo lang itong magiging komplikado. CJ, pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Ano ang ibig mong sabihin sa may gusto akong iba? Yung nasa painting, siya ang gusto mo, di ba? 2 taon na ang nakalipas. Doon ko siya nagsimulang magustuhan. Kaya, kayong dalawa. Bakit hindi kayo nagkatuluyan? Noon kasi. May iba siyang kasintahan. Ngayon, Ngayon, siya. Binibining Reyes.
Nandito na ang kotse na ipinadala ng nanay mo. Ngayon, sabi niya, in love na siya sa akin. Saan po tayo pupunta, sir? Umuwi. Miss S, nainom na po itong tubig ng amo. Ang init. Pakibaba naman ang aircon. Binibining Gonzales, naibaba na po siya. Narito po ang phone ni Leo. Naipadala na sa iyo ang huling bayad. Tungkol naman sa paglustay mo sa pondo ng Korporasyon Gonzales. Palalampasin ko na yan. Umalis ka na rito. Leo. Ngayong gabi, wala kang pupuntahan. Sa paggawa mo nito, wala ka bang pakialam sa sarili mong reputasyon? Kung pananagutan mo lang ako, may iligtas ng reputasyon ko, di ba? Leo, tingnan mo ako, mas malinis ako kaysa kay Clara. Hayaan mong linawin ko ito. Sa buong buhay ko, si Clara lang ang may puwang sa puso ko. Pero ano naman? Ngayong gabi, akin ka, isipin mo. Kung malaman man ito ni Clara, sa palagay mo gusto ka pa niya. Walang kwenta ka talaga. Paano mo nagawang hayaan ang walang hiyang iyon na magkagulo? Sa handaan, ikaw ay nagdulot ng kahihiyan sa buong pamilya Lin. Na hindi na maayos, ang tanging pag-asa ay buntis ka pa rin sa apo ng pamilya Santos. Wala akong pakialam kung maghihiwalay kayo ni Ethan Santos o hindi. Ang mahalaga ngayon ay maisilang ang batang ito. Ang yaman ng pamilya Santos ay hindi dapat mapunta sa ibang tao. Hanggat hindi pa isinisilang ang batang ito, ikaw ay uwi sa amin para hindi na makapanggulo ang walang hiyang iyon at makagambala sa aking apo. Naka-schedule na ang iyong pamamaraan ng pagpapalaglag. Sa 3:00 ng hapon, 8 ng Hulyo. Mangyaring dumating sa ospital 3 oras ng maaga para sa paghahanda. Kapag tapos na ang lahat, wala nang makakapigil sa akin. Bakit hindi pa siya sumasagot? Paumanhin, ang numerong tinawagan mo ay hindi maabot sa ngayon. Hello, Ginoong Cruz. Pasensya na sa pagtawag sa ganitong oras. Nandito ba si Leo? May mahalagang bagay akong kailangang pag-usapan sa kanya. Tumigil ka na ngayon din. At makakalimutan ko na ang lahat ng nangyari. Kung hindi pagkatapos ngayong gabi, hindi kita palalampasin. Ayon sa driver, nasa ang Hotel Corona siya para makipagkita sa isang kaibigan. Kung ibang lalaki, sinamantala na sana, habang ganyan ka. Lalo kitang ayaw ipagkaloob kay Clara. Sige, naiintindihan ko. Salamat, Ginoong Cruz. Nakipagtalik na kami ni Leo. Kailangan niyang panagutan ito. Binibining Gonzales. Hindi magtatagumpay ang pagpipilit sa pag-ibig. Kahit nalokohin mo siya para pakasalan ka, hindi kanya mahal, ikaw lang ang magpapahirap sa sarili mo. Pwede kong unti-unting buuin ang relasyon namin. Kung siya ay yung klaseng tao na pwedeng unti-unting magkaroon ng damdamin para sa'yo, bakit ikaw pa ang kailangan? Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa damit. Pero hindi yun dahilan para magpakatanga sa kahit na sino. Swerte ka ngayon.
Nakasalubong mo ang isang disenteng lalaki. Paano naman sa susunod? Hindi kita kailangan para turuan ako kung ano ang gagawin. Lumabas ka sa kwarto ko. Ang sakit. Bitawan mo ako. Alam mo ang ayaw na ayaw ko. Sa mundong ito, ayaw kong inuutusan. Liu! 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 Clara, nandito ka pala. Dadalhin kita sa ospital. Huwag sa ospital. Ayokong may makakita sa akin na ganito. Eh ano ang dapat kong gawin? Ano na problema? Clara, parang ang dumi-dumi ko. May ibang humawak sa akin. Okay lang. Hindi mo kasalanan ito. Clara, ang sama ng pakiramdam ko. Eh, ano bang gusto mong gawin ko? Tungkol sa kagabi. Salamat sa pag-aalaga sa akin. May mga litrato si Sofia Gonzalez sa atin. Ano raw sabi niya? Bumalik na tayo sa Pamilya Cruz. Ngayon na. Pag tayo ay nakabalik na sa Pamilya Cruz, huwag kang magsasalita. Ako ang bahala sa anumang mangyari. Naalala mo ba yung tanong na tinanong ko sa'yo kagabi? Yung nasa painting. Siya yung gusto mo, di ba? 2 taon na ang nakalipas. Gusto ko na siya noon pa. Eh bakit? Bakit hindi kayo naging magkasintahan? Noon kasi may gusto siya sa iba. Eh ngayon? So ano ang sagot mo? Ang gusto ko, nakatayo mismo sa harap ko. Naalala mo ba, yung tulay ng ilog tabi, 2 taon na ang nakalilipas. Naalala ko na lahat ngayon. Ikaw pala yun. Wala namang nakatakas o nakalimutan. Ang puso ko sa'yo lang talaga. Ikaw lang ang gusto ko. Ang problema lang kasi, ang Pamilya Cruz at Pamilya Lin, hindi papayag sa ganito. Huli na ang lahat. Balik na tayo sa Pamilya Cruz. Parang ibig sabihin pagtatanungan tayo dahil wala nang mas higit pa sa sitwasyon natin. Bago pa tayo parusahan, magsaya muna tayo para sa sarili natin. Ma'am, sir, mayroon po kaming espesyal para sa mag-asawa ngayon. Gusto niyo po bang tingnan? Sa ngayon, nag-aalok kami ng 20% diskwento sa mga litrato ng mag-asawa. Gusto niyo po bang subukan?
Kumain na tayo ng espesyal para sa mag-asawa. Nagpalitrato na tayo bilang mag-asawa. At nakabili na ng bulaklak. Ano pa ang kulang? Yun na siguro yon. Yun na nga. Umalis na tayo. Babalik na tayo sa mga cruise. Sir, nandito na si Leo at Binibining Reyes. Papasukin mo sila. Tatay, Ginoong Cruz. lumuhod ka. Ginoong Cruz. Kasalanan ko ang lahat. Nabigo ako sa tungkulin ko. Bilang mas nakatatanda, Wala siyang kinalaman dito. Kasalanan ko ito. Parusahan niyo ako sa gusto niyo. Mabuti. Sige, ikaw na rin ang nagsabi. Kaya sa 15 ng susunod na buwan, magkakaroon kayo ng engagement kay Sofia. Ano? Engagement? Tama, pinapunta ko si Sofia para ibalik ka, at pag-usapan ng engagement niyo. Pero kayong dalawa ay nasa labas, at sinayang ang oras ko, walang respeto sa mga patakaran. Dahil umamin ka naman sa pagkakamali mo, palalampasin ko na ito. Ginoong Cruz, dahil pumayag naman si Leo, papag-usapan na lang ng tatay ko sa inyo ang mga venue arrangements para sa engagement. Mabuti, hindi ako magkakaroon ng engagement. Ano ang ibig mong sabihin? Wala akong nararamdaman para kay Sofia, at hindi ako magkakaroon ng engagement sa kanya. Pasaway kang bata ka. Si Binibining Gonzales ay napakagandang kapares at tatanggi ka. Ano ba ang gusto mo? Kanino mo gustong pakasalan? Ang taong gusto kong pakasalan ay... Leo, ang engagement na ito ay hindi lang tungkol sa atin. Kung hindi mo iisipin ang sarili mo, isipin mo naman ang ibang tao. Ginoong Cruz. Ang taong gusto niyang pakasalan ay ako. Sabihin mo, kailan ka nagsimulang magkita-kita ng palihim kay Clara? Suntukin mo na lang ako kung gusto mo. Pigilan mo yan. Sumasagot ka pa. Dinumisan mo ang pangalan ng pamilya Cruz. Ha? Dinumisan. Nagsinungaling ka sa nanay ko, sinabi mong single ka. Pinakasalan mo siya at nagkaanak kayo. Tapos nang naghihinalo siya at nangangailangan ng pera. Wala kang naibigay na awa. Pinanood mo lang siyang maghirap at mamatay. Noon, nanginig ba ang konsensya mo? Kumain siya sa pagkain ko, nagsuot ng damit ko, nabuhay sa pera ko. Hindi ba tungkulin niyang magbigay sa akin ng anak? Namamatay siya dahil oras na niya. Karapat dapat sa kanya yon. Kung hindi kita binalik sa pamilya Cruz, sa tingin mo ba? Buhay ka pa ngayon? Sa lahat ng mga taon sa pamilya Cruz, ano ang pinagkaiba noon sa pagiging patay? Binalik mo ako sa pamilya Cruz. Para lang sa walang kwentang anak mo, para maging panggilingan niya. Ngayong kaya na niyang pamunuan ng kumpanya. Natural na ako na ang naging pinakamalaking hadlang sa mahal mong pamilya. Sa lahat ng mga taong yon, walang isang araw na lumipas na hindi ako nag-iingat sa inyong dalawa. Kung naintindihan mo talaga ang lahat ng ito, hindi mo sana, sa mismong panahong sinusubukan kong magkaroon ng alyansa sa kasal sa pamilya Reyes, ginawa mo ang ganitong eskandalo. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, pumunta ka sa ibang bansa. At putulin ang lahat ng ugnayan kay Clara. Pangalawa, makipagkasundo kay Sofia Gonzales. At putulin ang lahat ng ugnayan kay Clara. Binibigyan din kita ng dalawang pagpipilian. Bugbugin mo ako hanggang mamatay, o hayaan mong makasama ko si Clara. Iniluwal kita at pinalaki sa loob ng 30 taon. Una, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng tatay at kapatid mo. Ngayon, ikaw naman ang gumawa ng kahiyahiyang eskandalo. Gusto mo bang tuluyang wasakin ang pamilya Reyes? Pwede kayong mag-asawang magpakasal muli. Bakit hindi ako pwedeng makasama ni Leo? May asawa ka. Bayaw mo si Leo. Anong klaseng pagsasama ito? At paano naging kapatid ko si Leo? Bukod pa riyan, kami ni Ethan ay pumirma na sa kasunduan sa diborsyo. Wala nang makakapigil sa akin ngayon. Wala kang karapatang sabihin yan sa akin. At wala kang karapatan na hingin ang gusto mo. Sa akin ka habang buhay, dapat kang magbayad sa mga pagkakamali mo. Nagkamali ako. Inaamin ko.
Ang sakit na ito. Ang pagsisising ito ay nakaukit na sa buto ko. Araw-araw akong nagbabayad sala. Ano ang pinagkaiba noon sa pagiging patay? Noon ko lang nalaman nang makilala ko si Leo. Na, kumakabog pa rin ang puso ko. Kaya ko pang magmahal, at kaya ko pang ngumiti. Pag-ibig, anong klaseng pag-ibig ito? Ito ay kasalanan. Simula ngayon, hindi ka aalis sa lugar na ito. Hanggang sa mga anak ka sa batang ito. Dahil hindi mo naman binigay ang gusto ko. Sisiguraduhin kong hindi mo makukuha. Ang gusto mo. Ang aking apo. Pakiusap, sana ligtas ang aking apo. Ayos lang ba ang apo? Wala akong ideya. Kakapasok lang nila siya. Para makasama si Leo. Sinira niya talaga ang aking apo. Charles, ano ang gagawin natin? Ibigay mo sa akin ang madugong damit ni Clara. May plano ako. CJ. Clara, dahil sa'yo, sinusubukan niyang magpakamatay. Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa kanya? Kung papayag kang makipag-engage kay Sofia, at sulatan siya ng sulat kamay na liham, napuputol sa lahat ng ugnayan mo sa kanya, sisiguraduhin kong mabubuhay siya. Ha? Pag-isipan mong mabuti, gusto mo bang talagang makita na mamatay si Clara? Dahil sa'yo, isusulat ko. Ha ha ha. Anak ko. Ngayon, ginawa mo pa. Pinatay mo ang aking apo. Akala mo ba? Na sa paggawa ng ganito, mapapasayo si Leo. Habang ikaw ay sinasaktan ang sarili mo. Sumang-ayon na siyang pakasalan si Sofia. Impossible. Hindi ganoon si Leo. Tingnan mo mismo. Sarili ba niyang sulat kamay ito? Hindi pwede. Talagang imposible ito. Tatanungin ko siya ng harapan. Leo. Kailangan ko ng paliwanag. Wala akong dapat ipaliwanag. Ganoon na ang hitsura nito. Nagkasundo na kaming ikasal ni Sofia. Eh bakit? Ayaw mong tumingin sa mga mata ko? Leo, tumingin ka sa mga mata ko. Sabihin mo sa akin. Sabihin mong hindi mo ako pinahalagahan. Sabihin mong kinamumuhian mo ako. Hindi ko naman. Ang usapan, kung papayag ako sa engagement, ay magiging maayos si Clara. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Kahit hindi nagtagumpay ang sanggol sa tiyan niya, hindi bababa sa ginang Santos pa rin siya. Ang perang utang mo sa akin. Walang kulang kahit piso. Anong ginagawa mo rito? Pinatay mo ang anak ko. Narito ako para magpa-divorce, syempre. Pirmahan mo. Ang halagang ito ay isang malaking insulto. Hindi ko ito pipirmahan. May ebidensya ako ng karahasan mo sa tahanan laban sa akin. Maghahabla ako para sa divorce. Maghahabla ka para sa divorce? Hindi ka nga aabot sa korte. Paano mo ako hahablin? Anong ibig mong sabihin? Ang nanay mo, para protektahan, ang titulo mo bilang Ginang Santos, at patuloy na kumita mula sa pamilya Santos. Ay balak kang ikulong dito. Hanggang sa mamatay ka. Gagawin ko sana itong mabilis at walang sakit, pero dahil hindi ka nakikipagtulungan, kalimutan mo na. Teka, huwag kang umalis, huwag kang aalis. Ilabas mo ako, ilabas mo ako. Ilabas mo ako, ilabas mo ako.
Narinig ko may espesyal para sa mag-asawa sila ngayon. Gusto mo subukan? Hindi ba dapat nasa korte ka ngayon? Bakit kaya kinansela? Ang kliyente ko ay nakakulong sa bahay. Hindi ko siya makontak. Pero siya ay, si Clara Reyes, ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Sino ang maglalakas loob na ikulong siya? Nakakulong na siya. Clara. Clara. Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital ngayon din. Pupunta ako sa ospital kagad. Sa ospital. Bitawan mo ang anak ko. Anak mo ang tawag mo sa kanya. Para lang sa kapakinabangan, ginawa mo siyang panakot para sa isang alyansa sa kasal. Sinamantala mo ang kanyang pagkakasala at hinulma siya bilang iyong sunod-sunurang manika. Karapat-dapat ka bang maging ina niya? Anong babae ang hindi dumaan dito? Kasalanan niya kung bakit siya ganoon kahina. Ano naman ang masama sa pagsunod sa iyong mga magulang? Ha, sabihin mo nga anong nagawa ni Ginang de la Cruz na hindi para sa kanyang sariling kabutihan. Kung para sa kanyang kabutihan, hindi sana siya muntik nang mamatay sa kulungang ito. Akala mo talaga, makakapasok ka lang dito at kukunin siya. Sasamahan ko siya ngayon. Ang sinumang susubok humadlang sa akin ay magbabayad. Gusto niyong lahat siyang mamatay. Ngunit ako ang magpapanatili sa kanyang buhay. CJ, kung kukunin mo siya ngayon, mula ngayon, ako at si Ginoong Cruz ay maglalaho na kami sa inyong dalawa. Tama na ang pag-aksaya ng oras. Dahasin na silang lahat ng sabay-sabay. Masaya ka na? Labas? Kayong lahat, lumabas na kayon din. Kung may bayad ka, huwag ka nang bumalik kailanman. Para sa pag-ibig, ibibigay mo pa ang buhay mo. Ay, tanga mong bata ka. Clara. Madaling araw. Pagkatapos gumaling, ay dinmanda ni Clara Reyes ang diborsyo kay Ethan Santos at nanalo. Makalipas ang 2 taon ng kanyang pag-aasawa kay Leo Cruz. Inilathala ni Clara Reyes ang ikalawang volume ng Ang Ayaw na Ligaw na Anak.